umaga po sa inyo. Good morning, Cara. Martes na po, March 8. At ito ang News to Go. Mga balita para sa mga on the go at magbibigay sa inyo ng boses online at on air. Good morning din sa iyo, Howie, at good morning sa lahat po ng nakatutok sa amin. Happy Women's Day po at espesyal po ngayong taon dahil centennial celebration po ito. Happy Women's Day sa iyo, Cara. At sa mga empowered women dyan na on the go. Pero ano pa man ang inyong kasarian, samahan niyo po kami. Isang oras na balita at impormasyon na naman ang aming handog sa inyo dahil kailangan, oras-oras, alam nyo. Impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nakatakda ng pagbotohan kung may probable cause. And we also would like Si Gutierrez nanindigang hindi haharap sa Kamara. Presyo ng gasoline, kerosene at diesel tumaas na naman ng hindi bababa sa 1 peso and 50 centavos. Iba't ibang grupo ng kababaihan ginunita ang International Women's Day. At bagong aso ni Facebook founder Mark Zuckerberg may Facebook account. Itutuloy ngayong araw ng House Justice Committee ang pagdinig nito sa impeachment complaints laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pagbobotohan ngayon ng House members kung may probable cause ang dalawang reklamo laban sa Ombudsman. Mula sa Kamara, may news to go si Ivan Mayrina. Live, Ivan. Magandang umaga, Howie. Inaasahan nga ngayong umaga ang determination of probable cause sa reklamong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kasunod ito, Howie, ng maghapong diskusyon at paghahain ng mga ebidensya at testigo nitong nakaraang linggo sa umunoy kawalan ng aksyon ng Ombudsman sa nakalipas na 7 taong panunungkulan nito sa iba't ibang reklamo ng katiwalian. Itinakda sana ang araw na ito para dinggin ang panig ni Gutierrez at ipagtanggol ang kanyang sarili bago pagbotohan kung may probable cause ang reklamo. Pero nitong mga nakaraang araw ay makailang beses itong sinabing hindi niya sisiputin ang tinawag niyang moro-morong pagdinig ng Justice Committee. Katunayan ay nakatakda itong dumalo ngayon sa isang press forum. May nakahain pang apela si Gutierrez sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa aksyon ng Justice Committee at inaasahan ngayong araw na ito ang desisyon ng Korte ukol dito. Samantala, kumpiyansa ang mga miyembro ng Justice Committee na madaling makalusot sa komite ang impeachment complaint para maihain ang articles of impeachment sa plenaryo. Pero ang tanong sa puntong ito, may sapat bang numero o 74 na boto para maitransmit ang reklamo sa Senado? At yan, Howie, ang patuloy nating aantabayanan. Alas 10 ng umaga nakatakdang magsimula ang impeachment hearing dito sa House Justice Committee. At yan ang latest mula sa Kamara. Ivan Mayrina, on the go. Salamat, Ivan. Naku, iinit na naman ang ulo ng mga motorista sa balita namin. Muli kasing tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ika-8 beses ngayong taon matapos lamang ang 4 na araw. Simula kaninang alas 6 ng umaga, 1 peso per liter sa gasolina, 1 peso and 25 centavos sa kerosene at 1 peso and 50 centavos sa diesel ang dagdag presyo ng Chevron at Shell. Dahil daw ito sa pagtaas ng presyo sa international market. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis kung susunod sila. Sunod-sunod na nga ang pagtaas ng presyo ng gasolina at ang pangunahing apektado nito ay ang mga jeepney driver. Makakausap natin ngayon ang Secretary General ng Grupong Pisto na si Mr. George San Mateo. Good morning, sir. Welcome to News to Go. Ito po si Howie Severino. Good morning, Sir Howie. At good morning, Ma'am Cara, sa lahat po ng televiewers ng GMA News TV. Sir, nagulat pa kayo sa panibagong oil price hike? Well, actually, in-expect na namin yan, no? Kaya lang, siyempre, bawat oil price hike talaga, talagang umaaray kami talaga dahil talaga ang kahulugan nito sa amin ay pagbawas ng aming take-home income sa maghapon. So talagang sa sikip na yung sinturon namin at talagang Sir Howie, alam mo yung bagong 150 na increase ngayon sa diesel at dito sa gasolina, ito na yung umabot na sa 7 pesos yung increase, halos 650 yung increase sa diesel ngayong taon na to at halos 200 pesos na yung nawalang income ng mga drivers kaugnay dito. So hindi na namin alam paano pa kami mabuhay sa ganitong sitwasyon na susunod-sunod pa yung pagtaas. Kaya marin namin kinukundin ito at hinihiling namin yung gobyerno na umaksyon kaugnay dito. Sir, hihingi ba kayo ng dagdag pasahe? Well, sa ngayon, sir, hindi muna yan ang gusto namin pukusan
Kasi naisip namin, wala rin saysay na humingi ng dagdag na pamasahe. Kung linggo-linggo naman yung pagtaas ng presyo ng langis dahil lalamunin lang yung pagtaas ng pamasahe mangyayari para nagiging kolektor na lang kami ng mga oil company sa mamamayan. And secondly, useless din na magtaas ka ng pamasahe kung hindi na rin ito magiging abot kaya ng ating mga ordinaryo mananakay. Kaya na-concentrate po kami, yung buong energy namin ay kino-concentrate namin para ihiling sa gobyerno, unang-una magpatupad ng price control at price regulation. Secondly, hinihingi namin na tanggalin kahit man lang pansamantala yung 12% dahil malaki na po yung windfall sa value-added tax sa langis dahil naka-base po yung collection ng government dyan sa isang specific na presyo. Halimbawa, sabihin natin 38 pesos, di ba every week tumataas yung presyo. So every week tumataas din yung VAT. So malaki na po yung windfall. Kaya baka pwede naman tanggalin muna yan pagsamantala. And ikatlo po, hinihiling namin na investigahan yung overpricing. Isa ilalim yung big oil company sa isang government audit. Okay, sa tingin nyo, napapanahon na ba magkaroon ng price ceiling sa presyo ng gasolina, kerosene at diesel? Oo po, panahon na panahon po yan, no? Relevant yan. Dahil ito lang po yung tanging protection natin upang hindi po umalagwa ng todo-todo ang presyo dahil pag umalagwa po yung presyo ng langis ng gusto, matindi po yung epekto nito, hindi lang po sa pamasahe, kundi sa presyo ng bilihin ng mga pangunahing serbisyo dahil lahat po ng ating mga industriya ay nakaasa po dito sa produktong petrolyo. Talaga napapanahon po yan. Okay, maraming salamat George San Mateo, Secretary General ng Grupong Piston. Ngayong araw po ang ika-100 anibersaryo ng International Women's Day at nagsama-sama ang ilang women's group sa isang programa na susundan ng isang kilos protesta. Mula sa Quezon City, may news to go si Claire Delphine. Claire? Kara, nakapwesto na nga rito sa Welcome Rotonda ang mobile stage para yan sa isasagawang malawakang protest action ng mga grupo ng mga kababaihan. Inaasang libo-libong miyembro ng iba't ibang women's groups ang darating ngayon dito para sa pagdiriwang ng ika-100 anibersaryo ng International Women's Day ngayong araw. Magsasagawa raw muna ng maikling programa rito saka magmamarsya papuntang Mendiola. Ayon sa grupong Gabriela, kakalampagin daw nila ang Malacanang at isusulong ang kanilang 10-point demand. Kabilang dito ang panawagang government intervention para maipababa ang presyo ng mga bilihin, pagtaas naman ng minimum wages, pagbigay ng comprehensive reproductive health services, gayon din ang distribution ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka nito. Bukod daw sa kilos protesta rito sa Metro Manila, gagawin din ang simultaneous protest actions sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ngayon, Kara, ay ginagawa lang nila ang ilang pag-eensayo para sa programa mamayang alas 10 ng umaga. At bago pa man magsisimula ang programang yan, sa ngayon, nagsisimula ng bumigat ang daloy ng trapiko dito. Dito yan sa boundary ng Quezon Avenue sa Quezon City at Spania Avenue sa Maynila. Kara? Maraming salamat, Claire Delphine. Samantala, Women's Day celebration pa rin pero kakaiba ito ang James Bond actor na si Daniel Craig. Nagbihis babae. For a good cause naman daw ito. Lumabas ang aktor sa isang bagong ad campaign para isulong ang equal rights for women. Ang machong-machong aktor nagsuot ng wig, high heels at dress. Yan ay habang nilalahad ng British actress na si Judi Dench ang mga isyong kinakaharap naman ng mga kababaihan ngayon. At least 1 in 4 are victims of domestic violence. And every week, 2 women in the UK are killed by a current or former partner. So, are we equals? Ang naturang advertisement ay para sa paggunita ng International Women's Day ngayong araw. Nasa Indonesia na si President Noynoy Aquino para makipag-usap kay Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. Ito ang una niyang agenda para sa 4-day state visit sa mga bansang Indonesia at Singapore. Mula Indonesia, may news to go si Emil Sumangin. Emil. Good morning, Kara. Sakay ng Cebu Pacific Flight 759, lumapag si Pangulong
Noynoy Aquino. Alas 11:45 kagabi dito sa Soekarno Hatta International Airport dito sa Jakarta, Indonesia. Kasama ng Pangulo Kara ang ilan sa bumubuo ng kanyang gabinete na sina Foreign Affairs Secretary Albert Rosario, Finance Secretary Cesar Purisima, Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, Energy Secretary Jose Almendras at Presidential Communications Operations Office Secretary Sani Coloma. Mainit na sinalubong ang Philippine delegation sa pangunguna ng Foreign Affairs Minister ng Indonesia na si Marty Natalegawa at ilang pang matataas na opisyal ng Republic of Indonesia. Mula sa paliparan, dumiretso kara si Pangulo Aquino sa Grand Hyatt Hotel dito sa Jakarta kung saan naman siya sinalubong ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas. Nakalunan tayo ngayon sa isang passenger minibus na patungo dito sa Kalibata National Heroes Cemetery. Ilang minuto mula ngayon ay pangungunahan ng Pangulong Aquino ang wreath-laying ceremony sa naturang lugar na dadaluhan din ng mga matataas na opisyal nitong Republic of Indonesia. Alas 10:15 ng umaga ngayon, maya-maya lamang ay personal makikipagkita at makakapiling ng Pangulo itong si Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. Ito ay matapos ito isang closed-door meeting ang magaganap at ang pangunahing agenda ng naturang pagpupulong ay para pa rin mapagtibay ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia at mapagyaman ang ekonomiya ng dalawang bansa. Mula dito sa Jakarta, Indonesia, Emil Sumangil, on the go. Maraming salamat, Emil Sumangil, nag-uulat mula sa Indonesia. Samantala, muli na namang nabuhay ang debate kung panahon na nga ba para ipagbawal ang mga baril sa mga pampublikong lugar. Nito lang kasing Sabado, isang 17-year-old na lalaki ang bumaril umano sa kanyang kasintahan sa loob mismo ng kanilang paaralan. Narito ang aking news to go. Dito sa loob mismo ng Universidad de Manila noong Sabado, isang 17 anyos na estudyanteng lalaki ang nakapagpuslit ng baril at binaril umano sa muka ang kanyang kasintahan. Nakikipaghiwalay na raw kasi sa kanya ang babae. Ayon sa investigador, matapos barilin ng kasintahan, binaril ng estudyante ang kanyang sarili. Nagulat ang lahat sa pangyayaring ito. Pero ang founder ng Gunless Society of the Philippines, di na ito ipinagtaka dahil daw sa kultura ng pag-aarmas na umiiral sa bansa. Before they can commit a crime, they were all responsible. It will continue to happen. It will continue to happen. Unless and until we have a government that will really have a political power, will to put an end to all this. Sagot naman ng Asosasyon ng mga Responsible Gun Owners, huwag daw sanang lahatin ang mga nagmamay-ari ng baril. See these unlicensed firearms that are used in crimes by criminals. It's an isolated thing. We don't even really know the facts of it. The fact is, behind it, no, we don't even know where the gun came from. Pulis na naka-assign sa Homicide Division ng Manila Police District ang ama ng bata. Sa isang text message, itinanggi ng pulis na baril niya ang kalibre 38 paltik na ginamit sa pamamaril. 9mm daw ang service firearm niya. Yung bata kasi, taga riyan sa Tondo, at alam naman natin, very populated yung area na yan. At siyempre, yung personality ng lugar, siyempre maraming masasabi natin mga pilyo-pilyo dyan. So siguro na-connect yung bata o for whatever reason, nagkaroon siya ng baril. Para makakuha ng lisensya sa baril, kailangan mong dumaan sa 4 na test at magsumite ng iba't ibang clearance. Pero hindi lahat ng baril sa lansangan ay lisensyado. Marami rito illegal. At ayon sa datos ng PNP, 99% ng mga krimen, di lisensyadong baril ang ginamit. Saan man nakuha ng batang suspect ang baril, muli na namang nabuhay ang debate kung dapat nga bang ipagbawal na sa mga pampublikong lugar ang baril. Katwiran ng mga responsible gun owner, kailangang protektahan ng mga ordinaryong mamamayan ng kanilang sarili, lalo pat kulang ang puwersa ng pulis laban sa mga kriminal. 1:350 daw ang ratio ng pulis sa sibilyan. When you take away the guns, the licensed guns from law-abiding citizens, you are taking away the right to defend themselves and giving the criminals more latitude
It will embolden them to commit more crimes because now they know that they have more victims who are unarmed. Katwiran naman ng mga anti-gun groups, walang mababaril kung walang baril. Yung baril na yan facilitates the commission of a crime. We want a society where people can walk around free from fear. Samantala, 13 flights sakay ang panibagong batch ng mga OFW mula Libya ang inaasahang darating sa bansa ngayong araw. Mula sa NAIA, may news to go si Ian Cruz live. Ian. Yes, Kara, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa Libya. Ngayon nga umaga ay tatlong magkakasunod na flights ang inaasahang darating dito sa Ninoy Aquino International Airport. Sakay nga niyan yung ating mga kababayan mula sa bansang Libya. Hanggang kaninang hating gabi, Kara, ay dalawang flights na ang dumating. Sakay ang 206 na mga OFW mula sa Libya. Sagot ng OWA ang pagpapauwi sa mga OFW, pero yung iba naman ay kumpanya raw nila ang gumastos sa pag-uwi ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ian Cruz on the go. May kumakalat raw na photo si Lindsay Lohan sa internet. Ang mga nasabing litrato raw ay kuha ng isang surveillance video habang ninanakaw umano ni Lindsay ang kwintas sa isang jewelry store. Napabalita namang ang nasabing store sa Venice balak daw ibenta ang mga litrato. Ayon kay Lindsay, patunay lang ito na gusto lang daw kumita ng nasabing store. Not guilty ang kanyang plea sa kasong theft. Good news po sa mga papasok pa lang ng trabaho bandang Ortigas Center, live via GMA Traffic System. Sa Ortigas Avenue, mabilis pa po ang biyahe ng mga sasakyan. Ang lane sa kaliwa na pa San Juan at pati po ang lane sa kanan na pa Rizal area, light to moderate ang trapiko. Paminsan-minsan lang po itong naiipon sa kanto ng EDSA at Meralco Avenue dahil sa stoplight. Samantala, as of 8:11 a.m. sa MMDA Twitter page, moderate pa ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng South Luzon Expressway mula Villamor hanggang Magallanes. Light naman sa southbound lane nito. As of 8:09 a.m. sa northbound lane naman ng C5 Taguig, light din ang trapiko, ayon din yan sa MMDA. Sa mga palabas pa lang po ng inyong mga bahay, huwag po ninyong kalimutan ang inyong mga payong, pananggaman yan sa sikat ng araw o sa ulan. Ayon sa Pag-asa, magiging maulap sa Metro Manila, posible rin daw umulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Ganito rin ang mararanasan sa Hilaga at Silangang Luzon. Bunsod pa rin ito ng umiiral na tail end of a cold front. Sa Mindanao naman, magiging maulap at maulan ang panahon na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Pinag-iingat ang mga residente roon sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Bagamat marami ng Pilipino ang nailikas mula sa mga bansa tulad ng Libya na nakakaranas ng gulo, meron pa ring mga Pilipinong naiwan at naiipit dito. Ang mga mapalad namang nakabalik na sa Pilipinas, di biro ang pinagdaanan bago makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman ang tanong namin sa aming mga Twitter followers at Facebook fans, sapat nga ba ang ginagawa ng gobyerno para iligtas ang mga Pilipino sa mga mapanganib na bansa tulad ng Libya? Alamin ang kanilang sagot maya-maya lamang. Susunod! Libyan leader Muammar Gaddafi iginiit na malaki pa ang papel ng bansang Libya sa world peace. Hollywood actor Al Pacino hinahabol ng US government dahil sa hindi tamang pagbabayad ng buwis. Pop rock singer Avril Lavigne inaming nalilimutan niya ang lyrics ng kanyang kanta habang nagpe-perform. At Latin dance-inspired na Zumba exercise ituturo namin sa Fit to Go. Para naman magbigay linaw sa mga impeachment complaint na kinakaharap ngayon ni Ombudsman Merceditas Gutierrez, makakasama natin si Attorney Frank Chavez live sa studio. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.